po kayo humingi ng tawad? Nakuguluhan pa rin ako at nagulat sa kanyang sinabi. Matipid siyang ngumiti sa ekspresyon na hindi ko maalala ang ginawa niya noon. Marami akong ginawang kasalanan sa'yo. Maaaring maganda man ang intensyon ko pero nasaktan ka pa rin sa mga ginawa ko o mga sinabi ko. Umawang ang aking labi pero hindi ko nagawang sabihin kung anong gusto ko sabihin. Napayuko ako at nakatitig sa ngayon ay magkasalikop kong mga daliri. Marami po akong katanungan. Padimula ko. Yun din naman siguro ang dahilan ko bakit niya ako pinatawag. Nalaman ko kay Gabriel na alam ninyo ang pagpunta ko sa isla noong buntis ako. Given na kasama ko sina Karen at Angelo na siya mga tauhan niyo pala. Paano niyo nalaman na matutuntun kami ng mga kalaban at may mangyayaring hindi maganda? Huminga ng malalim ang ama ni Gabriel. Narinig ko si Greta na nakikipag-usap sa telepono. I already had a hunch. Kaya pinastandby ko ang mga tauhan sa isla. Hindi ko sinabi kay Gabriel dahil nasa ibang bansa na siya noon at ayoko ding mapahamak ang anak ko. Hindi nga ako nagkamali dahil natuntun nila kayo at may nangyaring hindi maganda. Muli siyang nagpakawala ng malalim na paghinga. Ang bala ko sana iligtas kayong dalawa ni Mika. Ang problema, dahil hindi ko inaasahan na may mga pagsabog na magaganap, wala akong nagawa kung hindi iligtas lamang sa Mika at ipagkatiwala ka sa kaibigan mo. Naalala ko nga sinabi ni Calvin na sinabihan siya ni Michael Ordizabal kaya nalaman niya ang kinaroroonan ko noon. Nakahinga ako ng maluwag dahil sa sinabi niya. Totoo ngang nandoon si Calvin para siguraduhin na makakatakas ako ng ligtas. Si Tito Harold po. Ngumiti si Michael Ordizabal sa akin. Isa siya sa mga pinagkakatiwalaan ko sa Air Force. Sabay kaming nag-retire noon. Tauhan ko siya ngunit malapit din na kaibigan. Pinadala ko siya sa isla at siya ang nakakita sa mama mo. Tumangutango ako dahil alam ko na iyon mula sa kwento ni Gabriel. Wala po kayong dapat na ikahingi ng paumanhin kung ganoon. Sad ko. Ginawa niyo lang kung ano dapat inyong gawin. Maaring ngang naghirap kami sa mga panahong nagkahiwa-hiwalay pero hindi may pagkakaila na nabuhay ang anak ko at nakaligtas ako mula sa kapahamakan. Dapat nga po na magpasalamat ako sa inyo. Umiling siya sa akin. Marami din akong nasabi na hindi maganda sa iyo. Hindi ko iyon sinasadya pero kailangan kong paniwalain sa Greta na hindi ako boto sa iyo. Alam ko ang obsession niya sa pamilya ko at hindi siya magdadalawang isip na masaktan ka kung makikita niyang gusto kita para sa anak ko. Ayokong matulad ka sa sinapit ni Anya. Nanginginig ang aking labi na ngumiti sa kanya. Hindi dahil nahihirapan o natatakot ako sa kanya kung hindi natutuwa ako at pinipigilan lamang na maluha. Thank you po. Wala na akong ibang masabi. Basta at na-appreciate ko ang mga ginawa niya para sa amin. Mabait kang bata, Ayan. Alam ko iyon. Una pa lamang kitang nakita. Kaya hindi rin ako nagalit nang malaman ko na anak ka ng naging lalaki ng asawa ko. Hindi mo rin naman kasalanan mga ginawa nila. Maging kayo ng iyong ina ay biktima lang din. Masaya ako na nakilala ka ni Gabriel at ikaw ang napangasawa niya. Naku, hindi naman po siguro. Hindi ko lang din po ugali na magtanim ng samaan ng loob lalo na naiintindihan ko naman po kung bakit yun ginawa na isang tao sa akin. Alam ko din naman po kung kailan dapat tanggapin na isang paghingi ng tawad sa hindi. Ngumiti muli si Michael Ordizabal. Gabriel is my only family now and I want the best for my son. Alam ko na hindi mo siya sasaktan. Maaaring nagkulang ako sa kanya bilang ama pero nagawa mong turuan siya kung paano magmahal at magtiwalang muli. I thank you again for that. Iba lang din po siguro ang way ninyo ng pagpapakita ng pagmamahal. Siguro dahil ganoon ang kinalakhan ninyo din. Pero huwag niyo din po ibigay sa akin ang credit ng lahat. Hindi niyo lang po nakita pero naging kanyang klase ng tao sa Gabriel dahil din sa impluwensya ninyo. Tila nagulat siya sa aking sinabi. Maya-maya ay tumango siya. Masaya akong marinig ang mga salita mong iyan. I appreciate it a lot. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Huwag niyo rin pong isipin na si Gabriela ang pamilya ninyo. Nandito na rin po kami ni Mika. Lalo siyang nagulat sa sinabi ko pero sa huli ipinakita sa akin ang pagngiti niya. Tumayo din siya at tinapik ang balikat ko. Right. Isa ring dahilan kung bakit kita gustong makausap ay para masabi sa'yo ng personal ang mga salitang matagal ko nang dapat sinabi sa'yo. Nagtataka pa ako noong una kung ano iyon. Welcome to the family, Ayan. Doon ko na hindi napigilan ang kanina ko pa pinipigilang pagluha. Natulala ako sandali dahil sa narinig. Ganito pala ang pakiramdam ng i-welcome ka sa pamilya. Akala ko ay hindi ko na ito mararanasan pa.
Hindi ko na napigilan ang sarili at niyakap ko siya. Tinapik niya ang aking likod. Pakiramdam ko na mga sandaling iyon ay nagawa kong maramdaman ang yakap ng isang ama. Marriage life is just the beginning, Ayan. Marami kayong kaharaping problema ni Gabriel pero sana ay huwag kayong magsawang hawakan ang kamay ng isa't isa at lutasin ang problema na magkasama. Humiwalay ako sa yakap. Tumango ako sa kanya. Opo, sir. Tumas ang kilay niya at marahang natawa. Sir, you should call me dad or papa by now. Kasal na kayo ni Gabriel, hindi ba? Mapapakasal na lang ulit. Natawa ako roon pero sinubukan ko natawagin siya sa ganoong paraan. Dad. Parang gusto ko maging emosyonal muli dahil sa ginawa ko. Matagal na rin kasi nang may matawag akong dad or papa. Nagpatuloy pa rin naman kami sa pagkain ni dad. Sanasanay ko din ang sarili na tawagin siyang ganoon. Kahit papaano naging magaan ang mga sumunod naming pag-uusap. Nagpakwento pa nga ako sa kanya kung ano ugali meron sa Gabriel noong bata pa ito. Sinabi niya na hindi niya masyadong matutukan sa Gabriel dahil busy siya sa trabaho. Pero nabanggit niya ang mga nasaksihan niya. Intimidating pa din siya para sa akin pero mas gumaan na ang loob ko sa kanya. Ipapahatid kita sa driver ko. Mag-iingat ka. Tell Harold and your mother my regards. Sabi ni Dad. Ipapadala ko na rin ang kotse mo. Maraming salamat po. Sana sa susunod ay magkakasama na tayo ni na Gabriel. Ngumiti lang siya sa akin at tumango. Pumasok na ako sa loob ng kotse para maihatid na ako sa bahay habang ang kotseng dala ko ay nakasunod sa amin. Akala ko ay bukas pa kami magkikita ni Gabriel dahil Sabado pa ang napag-usapan. Kaya nang lumabas ako ng kotse nagulat ako na nag-aabang siya sa may pinto. Gabriel! Sa sobrang saya ko na makita siya ay tumakbo kagad ako papunta sa kanya. Niyakap ko si Gabriel. Nandito ka na. Napaaga ka. Tanong ko sa kanya pero nanatili akong nakiyakap. Hindi ako niyakap ni Gabriel kaya napanguso ako. Saan ka galing? Hindi ko nabanggit sa kanya na magkikita kami ng dad niya dahil akala ko hindi pa naman kami magkikita. Nagkita lang kami ni dad, hindi ba? Bakit? Bakit naman hindi? Gusto ko rin makausap sa dad. Nanlaki ang mga mata niya nang tinawag ko ang ama niya na dad. What did you call him? Ikinilang ko ang aking ulo. Nagtataka. Dad? Kailan mo pa siya tinawag na ganyan? Baka sa kanya mukha ang pagkagulat. Kanina lang. Malawak akong ngumiti at niyakap ulit siya. Alam mo ba na welcome niya na ako sa pamilya niyo? Kinikilig ako, Gabriel. Hinawakan niya ako at bahagyang inilayo. Masama siyang nakatingin sa akin habang ako'y walang ideya kung bakit siya ganito. Kinikilig ka? Kanino? Para bang naguluhan ako sa sinabi niya. Ha? Sa sinabi ng dad mo na welcome na ako sa pamilya ninyo. Nagkatitigan kaming dalawa. Nalilito pa rin ako. Nag-iwas sa Gabriel at napagtanto ko kung anong pinupunto niya. Malakas ako natawa. Goodness, Gabriel! Huwag mo sabihin na nagsaselos ka sa sarili mong ama. Kinurot ko ang pisngi niya. Ito naman no, pati sa father-in-law ko pinagdadamot ako. Nag-usap lang naman kami. Huminga siya ng malalim. Nag-alala lang ako. Sinabi ni Marvin sa akin na may pinuntahan ka. I know, but I'm safe. Isa pa, stop making your man tail me. Para kang stalker talaga. Hindi nagsalita si Gabriel kaya alam ko na hindi niya iyon ititigil. Pumasok na kami sa loob ng bahay at napansin ko na wala si Mama. Nasaan si Mama? Tanong ko. Nasa kwarto pinapatulog si Mika. Tumango ako at naalala ang naging pag-uusap namin ni Dad. Alam mo ba, parang nalulungkot si Dad. Sabi niya ay ikaw na lang daw ang pamilya niya. Kaya sinabi ko na pamilya na rin kami ni Mika. His face lighted up. Tumingin si Gabriel sa akin. Napataas ang isang kilay niya. You said that? Dahan-dahan kong itinango ang ulo. Sandaling tumahimik si Gabriel nang dahan-dahan kong mapansin ang pagngisi niya. May iniisip na naman sigurong kalokohan ito. Sa tingin mo ba, ay nalulungkot si Dad dahil tayo na lang ang pamilya niya at kaya kanya ginugulo? Nagsalubong ang kilay ko sa sinabi niya. Nagsaselos ka na... Gabriel! Binuhat ako ni Gabriel and he threw me on his shoulder. He spunked my butt cheek na siyang ikinagulat ko at nagpatahimik sa akin. Then, bigyan natin ng madaming apo si Dad para may iba siyang pagkaabalahan at hindi yung inistorbo niya pang asawa ko. Naglakad siya patungo sa kwarto ko. Gabriel!
Natatawa ako habang tinatawag ang kanyang pangalan. Kahit kailan talaga ay napakasaloso niya. Well, this is not a bad idea. After all, pagkatapos dito ay magiging busy na naman kami para sa preparasyon sa kasal. Maganda na nga sigurong magparami na ngayon. Natawa ako sa naisip. Gabriel's POV. There was a time that I almost believed I would die alone with no remaining family. I swear to myself, I would never be like my father, who was blinded by love and settled for a cheating wife for the sake of his complete family. But his wife ended up leaving him and their son. I thought it would be better to be alone rather than having someone with you who would betray you once you didn't give them the love they thought you could give to them. But look at me now, married to the most important woman in my life, and soon to be a father of two. It's been 3 years since Ayan and I married for the second time. 3 wonderful years. Nakapagtapos ng pag-aaral ang asawa ko at ngayon ay may sariling business. Sometimes, I wish she could depend on me more. Daddy, are we going to see Mommy now? Naabutan ko si Mika na binibihisan ng kanyang noni kanina kaya sinabi ko na ako na ang bahala sa anak ko. Lumuhod ako sa harapan niya at inayos ang susuotin niyang dress. Natigilan ako nang mapansin ko ang marka na naiwan sa kanyang dibdib matapos niyang sumailalim sa operasyon noong baby pa siya. When Mika started to be aware of her surroundings, marami na kaagad siyang ibinatong tanong sa amin, kagaya na lang din ng marka na meron siya sa kanyang dibdib. Ipinaliwanag naman namin iyon sa kanya at sinabi din kung bakit kailangan niyang mag-ingat sa mga kilos niya. Yes, sagot ko sa tanong ng anak. We're going to see Mommy. Inayos ko ang buhok ni Mika matapos ko siyang bihisan. I'm excited, Daddy. Sabi niya. I haven't been seeing Mommy for the past days. Medyo malungkot ang tono ni Mika matapos sabihin ng mga salitang iyon. I know. Sabi ko, I miss her too. Abala kaming dalawa ni Ayan dahil sa mga kanya-kanyang trabaho. Bukod pa doon, may event ang kanyang bagong business kaya sobrang kabisihan niya. Minsan nga wala na itong maayos na tulog. Ganoon pa man, hindi namin nakakalimutan na ipaliwanag kay Mika kung bakit madalas ay hindi niya kami nakikita. She's just busy. After these days, I'm sure she'll have time for us. Tumingin si Mika sa akin. Kumikinang ang kanyang mga mata na namanan niya sa kanyang ina. Yes, Daddy. I know that. Let's see Mommy now. I'm done na po. Ngumiti ako sa kanya at tumango. Hinawakan ko ang kanang kamay niya at lumabas na kami sa kwarto niya. Mika is mature for her age. Minsan kung mag-isip ito ay para bang alam niya na lahat. Magaling na rin siyang magsulat at magbasa. Nalulungkot din ako kapag sinasabi niya ang dahilan kung bakit kailangan niyang matuto kaagad. Dahil alam niya ang tungkol sa sakit niya. Sinabi niya noon na baka daw sandali lang siyang mabuhay. Siguro kaya ganito siyang mag-isip at mabilis ang development ng utak niya na akala mo ay may hinahabol na oras. We always assured her that nothing was going to happen to her and that Mommy and Daddy would save her life no matter what. Marvin! Akmang tatayo si Mika nang makita si Marvin pero agad siyang pinatigil ni na Marvin. Don't run, Mika! Saway na mga tauhan ko sa kanya. Sorry. Mika giggled. Lumapit siya sa mga tauhan ko. Malapit ito sa mga tauhan ko dahil na rin nakasama niyang lumaki. Binuhat ni Marvin si Mika at binati ni Mika si Jago at ang iba pa. We're going to see Mommy. Masayang saad ni Mika habang itinataas din ang kanyang kamay. Yes. Are you excited? Yes po. I want to see Mommy na. Lumapit ako sa kanila. Binati kaagad ako ng mga tauhan ko. I have chocolate, Mika. Do you want one? Tumingin si Xavier sa akin. Pwede ba sa kanya, boss? Tumango ako. Just a little. Kinuha ni Mika ang chocolate at nagpasalamat kay Xavier. Who's your favorite now, then? Tanong ni Xavier. Ang daya nito. May suhol kay Mika. Sabi naman ni Marvin. Napapailing na lang ako sa kanila. Akala mo'y nagtatalo-talo sila parate kung sino ang paborito ni Mika sa kanila. I like you all. Sabi ni Mika. But Marvin is the one I'll marry in the future. Para bang nagpanting ang tenga ko sa narinig. Nalakang mata ni Marvin at tumingin sa akin. Oh? Sabi ko at kinuha si Mika kay Marvin. Busy naman ang anak ko sa pagkain ng chocolate. Si Caleb ay nakaantabay para sa tubig ng anak ko. Kung ganoon, kailangan ko na pala ipatapon sa malayo sa Marvin. Boss naman, sabi ni Marvin.
Baka malungkot yan si Mika. At saka si Ayan din. Alam mo naman, paborito din ako noon. Mali. May sinasabi ka tungkol sa asawa ko? Pinanlakihan ko siya ng mata at parang gusto na lamang na magpalamon ni Marvin. Wala, boss. Sabi ko ay ikaw ang paborito ni Ayen. Ito na nga't ilalabas na namin ang sasakyan. Napailing si Diego dahil sa kapatida. Naglakad na rin kaming papalabas ng bahay para pumunta sa venue ng event ni Ayen. Halata excited si Mika. Kinailangan ko pa siyang pakalmahin dahil baka masyado siyang mapagod. Habang nasa biyahe, hindi ko mapigilan na maalala ang ilang nangyari sa nagdaang taon matapos naming ikasal muli ni Ayen. Nagkaroon kami ng problema noon sa isa sa mga kumpanya namin and I thought I will close that business due to loss of profit. Madalas din wala akong tulog dahil sa mga kailangan kong tapusin sa trabaho. Naging sobrang abala ako at nawawala ng oras sa pamilya ko. Sinisikap ko na umuwi pa rin na maaga para kahit sa dinner man lang ay magawa ko silang makasama at inuuwi ang mga trabaho. Sa huli, nawawalan ako ng maayos na tulog dahil sa mga trabahong sa bahay ko tinatapos. I massaged the back of my neck dahil nakakaramdam na ako ng ngalay doon. May kumatok sa pinto ng home office ko. Akala ko nung una ay si Diego. Come in. Sumilip siya at nagulat ako nang makita ko si Ayen. Ngumiti siya sa akin at lumapit. Why are you still awake? Tanong ko sa asawa. May dala siyang cup ng kape para sa akin. Inisip ko na baka kailangan mo ng kape. Sabi niya, dinalhan kita. Inilagay niya sa akin table iyon. How was it? Kinukumusta niya ata ang isang business namin. Not doing great. Pumunta siya sa likod ko at minamasahe ang balikat ko at ang ulo. Para tuloy gusto kong matulog. Alam ko na masusolusyonan mo iyan. Ikaw pa? Sabi nito na siyang nagbigay lakas sa akin. Hinawakan ko ang kamay niya at dinala siya sa harapan ko. Hinawakan ko ang kanyang bewang at inuupo siya sa aking kandungan. I snuggled in her neck and smelled her sweet scent. I miss you. Wala na akong oras sa inyo ni Mika dahil sa trabaho ko. Hinaplos ni Ayen ang aking pisngit ngumiti. It's okay. Kapag naman natapos mo na iyan, alam ko na magkakaroon na tayo ng oras sa isa't isa. I am lucky to have her by my side. Iniintindi niya ako at hindi nagsasawang suportahan ako. Pinapaintindi niya rin sa anak namin kung bakit madalas ay wala ako sa tabi nila. Nandahil sa pagbisita na iyon ng asawa ko ng mga oras na iyon, ginawa ko ang lahat para huwag sukuan ng business namin na iyon. Ilang araw matapos iyon nagawa ko masolusyonan ang problema. Kaya nang siya naman na naging abala, ako naman ang gumawa ng parte ko bilang asawa niya. Do you think it will be successful? Tanong ni Ayen sa akin tungkol sa bagong business na siyang gagawin niya. Yes, sabi ko. Hinawakan ko ang tiyan niya at hinimas iyon. Huwag ka masyadong magpapagod. Baka makasama iyan sa baby at sa iyo. Ngumiti siya sa akin. Makalipas ang 3 taon na muling pagpapakasal, biniyayaan ulit kami ng pangalawang anak. Hindi pa nga lang nanganganak ang asawa ko. Natutunan namin na maging support ng isa't isa kaya naging maayos ang pagsasama namin. She didn't demand too much from me, pero ibinibigay ko ang lahat para sa kanya at sa anak namin. Tumigil ang sasakyan kaya bumalik ako sa ulirat. Nakita ko na nasa venue na pala kami. We're here! Sabi ni Mika at excited nang bumaba. Papasok ng venue. Pumasok kami sa loob ng venue. Naupo kami sa aming seats. Daddy, can we move to sit closer to mommy? Tumingin ako sa lugar kung saan pupwesto si Ayen. Ngumiti ako kay Mika. No, baby. Mom is going to get nervous if she spots us. Naintindihan iyon ni Mika kaya tumango na lang siya. Nagsimula ng event at nagsalita si Ayen. I can't help but stare at my beautiful wife. Totoong ito ang pinili kong seat para hindi kabahan sa Ayen. Alam ko na kapag nakita niya kami baka lalo lamang itong mangamba. Tila may hinahanap si Ayen habang nagsasalita. Nang makita niya kami, ikinabigla niya iyon. Iniisip ko na baka dumagdag kami sa kung ano mang nararamdaman niya kaya laking gulat ko nang umiti siya. Maybe I was wrong. Just like me, mas ginaganahan siyang gawin ng isang bagay kapag nakikita niya ang pamilya niya. I smiled back at her. Itinuro ko kay Mika ang kanyang mommy at kumaway si Mika doon. Nang matapos ang event na iyon, pumunta sa dressing room nila si Ayen. Sumunod ako kaagad sa kanya. Gabriel! Niyakap niya ako nang makita akong pumasok sa silid niya. Niyakap ko din siya. Kinakabahan ako kanina. Akala ko'y mawawala sa isipan ko mga dapat ko sabihin. Mabuti lang nakita ka at lumakas lalo ang loob ko. Napangiti ako sa sinabi niya. Hinalakan ko ang kanyang noo. You did great, sweetheart. I'm so proud of you.
Humawalay siya at tinignan ako. Magkakaroon na ako ng oras after this. We need to go on a vacation. Of course, with this little one too. Hinapos niya ang tiyan niya at napatingin ako doon. Lumuhod ako at tinalikan ang tiyan ni Ayan. Ilang buwan na lang makakasama na namin ang second baby namin. Hello baby. I hope you're doing great there. Habang nag-uusap kami ni Ayan, bumukas ulit ang pinto. Mommy! Lumapit si Mika sa amin. Ibinigay niya ang hawak niyang bulaklak sa kanyang ina. Hello baby. Is this for me? Kinuha ni Ayan iyon. Hinalikan niya rin sa pisngi si Mika. Thank you anak. Binuhat ko si Mika para hindi mahirapan si Ayan na kausapin siya. What Daddy is the one who prepared that, Mommy? Tumingin si Ayan sa akin. Thank you. Hinalikan niya ako sa akin labi at kung wala lang dito si Mika, baka hindi ko napigilan ang sarili. Pinagmasdan ko habang nag-uusap sina Mika at Ayan and I couldn't help but smile. What? Tanong ni Ayan nang mapansin niya ang paninitig ko. Nothing. I love you. Hinalikan ko ulit siya sa labi. So much. Pumungay ang mga mata ni Ayan at para bang maluluha siya. I love you too, Gabriel. Thank you for always supporting me. Niyakap niya kami ni Mika. I love you both. Natawa kami ni Ayan sa sinabi ni Mika at hinalikan ng anak sa magkabilang pisngi nito. If I told my past self that I am happy married man, he would laugh his ass out because who would have thought that the relationship I had with Ayan, whom I hired to be my baby maker, is now the center of my world, the mother of my children, and the love of my life. Maglang ako man ay hindi makapaniwala but I have no regrets too. I was once a man who didn't believe in love and only used women to satisfy his lust. Now, I am completely devoted to my wife and family. This is the place I truly belong, a place with my wife and my children that no one could take away from me.